Amen. Purihin po ang salita ng Diyos. Sa iyo po'y dadako sa ikapitong wika ng ating Paiso Kristo nung siya po'y nagpayubay sa krus ng Kalbaryo. Samahan niyo po ako sa aklat po ng Lucas 23, versikulo 46. Sumigaw ng malakas si Jesus, Ama, sa mga kamay mo'y ipinagkakatiwala ko ang aking espiritu. At pagkasabi nito, nalagot ang kanyang hininga. Tayo po muna ay manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami ay patuloy na pupuri at nagpapasalamat sa iyong kadakilaan sa buhay namin. Salamat din po Panginoon sa iyong huling salita na binigkas niyo po. Kung kayo po ay nakapako sa krus ng Kalbaryo. Naway ikaw po ang siyang patuloy Panginoon na magturo sa amin, magpaunawa sa amin kung ano ang iyong layunin at kung ano ang iyong ibig sabihin sa mga salitang ito. Pagpalain niyo po Panginoon, bigyan niyo po kami ng kaunawaan at naway pa po Panginoon na patuloy na maintindihan namin ang tatang ikaw na makila namin tagapagturo sa araw na ito Panginoon. Salamat ng marami o Diyos, pagpalain niyo po ang bawat sa amin, pagpalain niyo po Panginoon ang mga nakikinig sa kanilang mga tahanan. Lord God, pagpalain niyo po ang iyong salita sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ikapagpitong wika ni Jesus ay salita ng pagsuko o pagtitiwala sa Diyos. Sinasabi po sa aklat po ng Hebreo 9:27, itinakda sa mga tao ang minsan lamang namatay at pagkatapos ay pag-upo. Ibig pong sabihin, lahat po tayo ay makakaranas po ng kamatayan. Wala pong eksimple dito. Maging ang Panginoon ay nangyari ito sa Kanya. Sabi po ng isang mga ngaral, kung hindi mo alam kung saan ang destinasyon mo sa kabilang buhay, hindi ligtas sa iyo ang mamatay. Lahat po tayo mamatay, saan mo ipagkakatiwala ang iyong espiritu. Ay sabi nga, meron tayong tatlong bahagi, ang ating katawan, kaluluwa, espiritu. Saan mo ipagkakatiwala ang espiritu? Kasi ang katawang lupa ay mabubulok ito, ang kaluluwa at espiritu ay manatiling buhay. Saan mo ipagkakatiwala ito? Kung mali ang turo na tinanggap natin, mali ang ating ipapamuhay. Kapag tayo mamatay, maling lugar ang ating pupuntahan. Sa pagpaitong wika po ng ating Panginoon, Panginoon sa Kristo sa cross, Ama, sa mga kamay mo ipinagkakapiling ko ang ating espiritu. Pinagkakatiwala ko ang aking espiritu. Marami ang nagkaroon ng maling pangunawa patungkol po kung sino si Jesus. May mga nagsasabi na si Jesus ay tao lamang, kaya sa Diyos na pinagkakatiwala ang kanyang espiritu. Mga kapatid, hindi po tayo kayang iligtas ng tao lang. At ang sabi po ng Diyos sa aklat po ng Jeremiah 17 verse 5, sinasabi ni Yahweh, susumpain ko ang sinumang tumatalikod sa akin at magtitiwala sa kanyang kapwa-tao, sa mga taong may hangganan ng buhay. So, ibig sabihin, ayaw ng Diyos nang titiwala tayo sa kapwa-tao. Sa Juan 14:6, ang sabi naman po ng Panginoon sa Kristo, sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay, walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. So malinaw po na si Jesus lamang po ang daan. Sabi po ni Dr. A.W. Tozer, si Kristo ay hindi isa sa maraming paraan upang lapitan ang Diyos, ni hindi ang pinakamahusay na paraan. Siya ang nag-iisang paraan. Gawa 4:12, ang sabi po, Malalakas-latan, sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ang Diyos upang ang tao ay maligtas. Tanging pangalan lamang po ni Jesus. Kay Jesus lang dapat nalubusan natin ipagkatiwala ang ating buhay. Ang ating pamilya, ang ating trabaho, ang ating bansa, maging ang ating espiritu, dapat sa Kanya lamang po natin ipagkatiwala. Sa mabuhay at sa mamatay, dapat ipagkatiwala natin ang lahat ito sa Diyos. Binigyan tayo ni Jesus ng isang halimbawa na dapat sa Diyos lang tayo magtiwala. Kay Jesus lang tayo dapat magtiwala. Ayon po sa aklat po ng Juan 8:19, siya ay tinanong nila, nasaan ang iyong ama? Sumagot si Jesus, hindi ninyo ako kilala at hindi rin ninyo kilala ang aking ama.
Kung kilala ninyo ako, ay kilala rin ninyo siya. Juan 10:30, ako at ang Ama ay isa. So Jesus na rin po ang nagsabi na siya at ang Ama ay isa. Ang Ama ay suma sa Kanya at ang Ama ay suma sa Kanya at siya ay suma sa Ama. Si Jesus ay Diyos na nagkatawang tao, namuhay sa piling natin, dumanas ng sakit at hirap, ipinako sa cross, at sa mga oras na yon ay tumatawag sa Ama, Ama ko, sa mga kayo pinagkakatiwala ko ang aking Espiritu. So isang pagpapakita na bilang tao, kasi sa mga panahon na yun si Kristo ay nasa katawang tao. Sabi nga, iniwan niya ang kanyang pagka-Diyos, inubad niya ang kanyang pagka-Diyos at siya ay nagkatawang tao upang mamukay sa piling natin. Upang siya ay mabayubay sa krus ng Kalbaryo, upang ang kanyang dugo ay pangbayad o panglinis sa ating mga kasalanan. Bilang isang nasa tao, nasa katawang tao, ipinapakita po ng ating Jesucristo ang lubusang pagpapasako ng ating buhay sa Diyos. Ang buhay ng Panginoong Jesucristo dito sa lupa ay walang ginawa kundi ang sundin ang kalooban ng Diyos, maging hanggang sa kanyang kamatayan. Ganun din po tayo. Yun ang nais ng ating Jesucristo, na ipagkatiwala natin sa Diyos ang ating buhay. Ang ating lahat ng kung anumang pinatangkilik natin, maging ang ating espiritu, na kung saan ito ay nanggaling sa Kanya, babalik ito sa Kanya. Isang halimbawa ang dapat natin tularan, mga kapatid. Salamat at pagpalain po sa salita ng Diyos.